Naging makasaysayan ng petsang March 11, 2025 dahil ito ang araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte at inilipad agad papuntang The Hague sa the Netherlands para iharap sa ICC. Balikan natin ang mga kaganapan na humantong sa kanyang pagkakadakip sa Special Agenda Report ni Joash Malimban. March 10, 5:21 p.m. Inanunsyo ni former presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang Facebook page na darating si former President Rodrigo Duterte sa Pilipinas kinabukasan bandang alas 4 ng hapon, sakay ng isang eroplanong lalapag sa NAIA Terminal 3. Umaga ng March 11, iba na ang ihip ng hangin. Natunugan ng media at ipinakalat sa mga Duterte supporter FB groups na darating ang dating Pangulo mula sa Hong Kong bandang alas 10 ng umaga. Ang eksena, daan-daang miyembro ng PNP ang nagmobilize sa iba't ibang parte ng airport, mga nakaset up na kamera sa tapat ng VIP arrival, at pro-Duterte vloggers na hawak ang kanilang mga cellphone habang naka-live sa Facebook at YouTube. Pagputok ng bola, si Senator Bongo ang humarap sa media, kasama ang ilang mga kaalyado ni Duterte. Si Digong, naisakay na pala sa van ng PNP na patungo sa Villamor Air Base sa Pasay City. 9:20 pa lang pala, nakaabang na sa baba ng eroplano ang mga opisyal ng PNP para arestuhin siya. Ang batayan, ang red notice mula sa Interpol. Pagpatak ng tanghali, nag-release ng statement ang palasyo na mayroong inisyu na arrest warrant ang ICC through the Interpol laban kay Duterte. What is the law and what is the crime that I committed? Bukod sa anak na si Kitty, partner na si Hanilet at former Executive Secretary Salvador Medialdea, hindi pinahintulutan ng ibang mga kasama ni Duterte sa loob ng Villamor Air Base. Bawal ang legal team, bawal ang mga kaalyado. Pakibigay kay Kitty at saka kay PRD. Maski si Senator Bongo, hanggang sa gate lang ng airbase pinayagang magbigay ng pizza. Pasensya na kayo, ini-implement lang namin kung ano ang instruction, sir. Daan-daang pulis ang nagbantay sa paligid ng airbase habang patuloy na dumarami ang mga taga-suporta ni Duterte na nagpoprotesta. Duterte! Duterte! Sigaw nila, palayain ang kanilang Tatay Digong. May ibang umiyak, may ibang walang humpay ang galit. Pero halos lahat sila, si Pangulong Bongbong Marcos ang sinisisi sa pagkakaaresto kay Duterte. Bandang alas 4 ng hapon, sinubukang ihabol ni Atty. Israelito Torion ang isang petisyon sa Supreme Court na humihingi ng temporary restraining order o preliminary injunction para hindi mailipad ang dating Pangulo paalis ng Pilipinas. Si Kitty Duterte, patuloy ang pagpo-post ng Instagram stories sa kung ano ang nangyayari sa loob ng airbase. May mga nangyaring murahan, iyakan at pangaharas daw ng mga pulis na nagbunsod ng pagkapunit ng kanyang turtleneck. Umapaw rin ang emosyon sa labas ng airbase nang malaman ng Duterte supporters na naisakay na siya sa eroplano. Hindi umabot ang inaasam na TRO ng kampo ni Duterte dahil pagpatak ng 11:02 p.m., lumipad na ang eroplanong sinasakyan niya patungong The Hague, Netherlands. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.